So ngayon, ito na mga kababayan, no? Unahin natin itong si Bato de la Rosa. Ito po mga kababayan ang ano ngayon, no, bagong balita, no, sa NBI na kung saan mga kababayan ay si Bato de la Rosa ay possible po, no, possible or positive na maaaresto at nalalaman na po kasi mga kababayan yung lungga, hindi man sinabi ng NBI kung ano yung lungga niya, pero po mga kababayan ay maaaresto po talaga siya. Ito po, ay wait. Ito po siya mga kababayan, asa na ba yun? Ito mga kababayan, no, yan, wait. Hanapin ko mga kababayan ha. Bato positive. Maaresto. Yan, ito po ha, mga kababayan. Oo, NBI, positive de la Rosa will be arrested. Oo, ito na. 2 weeks ago, we asked you, Director Matibag, if you were any closer kung may hinahabol kayo na leads as far as Senator Bato de la Rosa is concerned. You said yes. Any updates on that? We'll update you ma'am pag na-arresto na namin. Pero ma-arresto po natin yan. We're positive about it. Marami pong pumapasok na lead that they are serious na tinitingnan po natin. Kasama na po yan sa sinasabi ni Sec. Ronald na marami kung gagawin mula ngayon hanggang Lunes. Ano po. You think he's still in the Philippines at this point? Sa palagay po, kasi ang paniwala ko nga, iba yung kaso niya eh. Hindi parang si kay Saldi ko to eh. So, yung sa kaso niya, mahirap for him na umalis because there are about 122 countries po na member ng ICC. And every member of the ICC, they're obligated to enforce the warrant once na malaman nilang there is a fugitive na nasa lugar po nila. If the country is not a member of ICC, may Interpol responsibility rin po sila. And the Interpol is also looking po after Senator Bato. So, palagay ko po, he'd rather be here. Yun ang iniisip niya. Baka mas ligtas siya rito. And there's still a pending claim before the Supreme Court. So, yun po siguro. Kaya I have a strong belief. Or tatakas na sa China? Well, that is also a possibility. Pero tingnan mo natin kung ano talaga sa mga susunod na araw at linggo. Kasi sana may positibo po tayong development dito. So narinig nyo ha mga kababayan, aabangan daw po natin sa mga susunod na araw o baka this week. No? So may possibility nga mga kababayan, ako patay si Bato dito. Mga kababayan, makukulong talaga. Ma'am Beverly Paruhinog, hilo po. Abangan daw po natin, no, possible this week or baka sa mga susunod na araw yung lead, no, or yung update, no, diyan kay Bato de la Rosa. Patay nako mga kababayan, eto na nga sinasabi ko. Nako, makukulong talaga si mga kababayan, makukulong talaga. Hindi magsasabi ang NBI ng ganyan Hindi ang NBI mga kababayan magsalita ng ganyan kung hindi sila sigurado. Kasi sa totoo lang mga kababayan ay masisira po kasi talaga sila. Ulitin ko ha, sabi ni Matibag. I have a strong belief. Or tatakas na sa China? Well, that is also a possibility. Pero tingnan mo natin kung ano talaga sa mga susunod na araw at linggo. Kasi sana may positibo po tayong development dito. But you sound pretty confident, Director Matibag, about finding him. Medyo may maganda po. May maganda po tayong tinitingnan na dito. Very confident, mga kababayan. Very confident si NBI Director Matibag. So, kaya tinanong siya ng reporter kung bakit siya confident. Sabi niya, may maganda daw po. So, ngayon, eto na. Project 101, hello po. Ayan na nga, mga kababayan ako, patay. Ma'am BM Vicent, hello po. And kay Ma'am Charina Realisa, hello po. Naku, patay, kulong si Bato. Ala, mga kababayan. Eto na nga ang sinasabi ko Patay. Sa mga narinig nyo, nasabi mismo ni NBI Director Matibag na very confident siya at meron siyang magandang kasi meron ngang lead, no? Na kung saan alam na kung saan si Bato at ito nga mga kababayan, kung naalala nyo si Dumlao,
si Dumlao po, mga kababayan, ay naaresto nga. Ma'am Marcila Sagara, ayan, Scarlett Barcelona, hello po kay Ma'am Jima Jima Raza, ayan, hello po. So ngayon mga kababayan, una, isisingit ko lang po ito, mahihirapan po talaga si Bato de la Rosa mga kababayan, makakatawag dito, makakatakas. Una, sa ngayon, kung naalala ninyo, di ba, nung nakaraang araw, nag-content tayo, sabi ko nga, paano nga kung makatakas? Kasi nga si Alice Go nga, yeah, si Alice Go nakatakas. Si Harry Roque nakatakas. So, paano yon? Ganon-ganon, sabi ko. So, ngayon mga kababayan, meron po kasing programa po talaga ang NBI, Bureau of Immigration or BI, no, mga kababayan, na kung saan meron po silang bagong programa ngayon na hindi lang po ito sa NAIA. Hindi lang po sa NAIA ito, mga kababayan, yung programa nila na 11 airports, 1 seaport, and 6 borders station. Itong panukalang ito, mga kababayan, or itong programa ito, na ito ay tinatawag nilang CAIS, no? Or Civil Aviation and Immigration Security Services, ang panukalang modernisasyon ng border security sa Pilipinas. 5 bahagi ito. So, sa mga mahilig mag-abroad dyan, or sa mga, di ba, sino po yung laging nag-abroad or mga OFW, kung naranasan nyo po, no, sa ibang bansa, no, example natin ang Hong Kong, alam nyo po kung gaano po kabilis ang pagdating mo sa airport ng Hong Kong, 'di ba, dito sa Pilipinas kapag nag-abroad ka, syempre pipila ka pa, napakahabang pila, 'di ba? Paikot-ikot, akala mo nag-audition ka pagiging artista. I-check yung passport mo, tatanungin ka, minsan makasalamuha ka pag napaka-stricto, 'di ba, na immigration officer. So ngayon po mga kababayan, 'di ba? Ay kung naranasan ninyong umuwi sa Pilipinas, ya? Kung naranasan yung umuwi sa Pilipinas, kahit ngayong buwan na to or mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, di ba paglapag ninyo sa airport, anong ginawa niyo? Di ba passport na lang, igaganon mo, tapos titig ka lang sa camera, tapos daliri na lang, di ba? Lusot na agad. Di ba dati, dadaan ka pa sa immigration, napakahaba ng pila, tas ang dami pang tanong, ganyan-ganyan, ganun-ganon, di ba? So ngayon po mga kababayan, mahirapan po si Bato makatakas. Bakit? Kasi una, self-service A-gates, no? Yun po yung mga kababayan, sarili mo na, diretso mo na, para na siyang parang sa tren. Alam mo yung sasakay ka ng tren, no? Idikit mo na lang yung passport mo, tapos yung daliri mo, tapos yung mukha mo, mababasa ka na. Yun po ay tinatawag natin na self-service A-gates. Yun po ang otomatikong gate na magbabasa ng passport at magbubukas sa loob ng ilang segundo papalit sa mahabang manu-manong pila. Di ba? Oo, ganun po yun mga kababayan. Pangalawa, biometric verification. Yan po yun mga kababayan, yung mukha mo na i-scan. Yeah? So yan po ang programa ng Bureau of Immigration ngayon na high-tech na. Hindi po ito mga kababayan, hindi po ito hawak ng banyaga, no? Ito po ay mismo sa Pilipinas. Ito po ay ginastusan ng bilyon-bilyon mga kababayan. Kasi kung napansin ninyo, ang Pilipinas po ay mano-mano pong chine-check ang passport. Ngayon po ay kaya na po nating makipagsabayan sa ibang bansa, just like Singapore, Hong Kong, diba? Taiwan, Vietnam, Japan, Korea, Amerika, ganyan na po siya. Mga kababayan, ito po ang mukha mo ang magpapatunay na ikaw nga ikaw. Hindi ito mapipeke, hindi maipapasa, hindi mananakaw tulad ng documents. No? So, passport mo, idikit mo na lang, daliri, tas mukha, lusot ka na. Pati sa Europe, ganyan na din. Pangatlo, real-time watch list screening. Hindi na yung mga kababayan, yung i-check pa, tas next, gagano, next, tas ang makasalamuha mo ay isang istrikto, di ba? Mga kababayan, istrikto. No? So ngayon, hindi na. Ang immigration officer ay nasa computer na. Sa computer na sila nakaabang. Hindi na, katulad kay General Torre, nakita nyo malaki yung kanyang monitor. Doon na sila nakaabang. Hindi na mga kababayan sa harap-harapan mo na minsan mumurahin ka pa, minsan duduruin ka pa, minsan sisigawan ka pa, di ba? Minsan nakaka-nervyos. So ngayon mga kababayan, hindi na po. Ito na po ang bawat pangalan, otomatikong itutugma sa mga
security database bago pa makaalis o makapasok ang isang banta. No, katulad kay Bato, bago man siya lumayas, makikita doon na siya ay wanted, siya ay may kaso. So, at least mga kababayan, hindi na yung imbis na ang biyahe natin ay alas 10, kailangan nandoon ka na alas 5 pa lang. Hindi na ganun, mga kababayan. Alas 8, alas 9, kahit dumating ka dyan, hindi ka haba ang pila. So, pang-apat, ito po yung tinatawag na isang konektadong platform. Nakakunik po ito sa iba't ibang bansa. Mga kababayan, ito po ay mula sa pre-arrival hanggang sa pag-alis. Iisang sistema ang may hawak ng record. Tuloy-tuloy, hindi pa ulit-ulit sa simula. So ngayon, mga kababayan, no, nakakunik ito. Halimbawa, nakalusot ka dito. Hindi ka makalusot sa ibang bansa na patutunguhan mo. Kasi isang kontak lang nila na doon ka bababa, huli ka agad. So, katulad kay Bato, hindi na, sorry, si Alice Go, hindi na kaabot dito. No? Parang Keto 12 to eh. Tayo, hindi tayo naabutan Keto 12. Kawawa yung mga ngayon, naabutan ng Keto 12. Imbis na college na, high school pa rin. Yeah, may ganyan. So, panglima, patakbo ng BI, hindi dayuhan. So, ngayon mga kababayan, talagang sure ball talaga si Bato. Hindi talaga makakalabas. Take note mga kababayan, ito po yan ang CAIS or ang Civil Aviation and Immigration Security Service. High-tech na po siya. Hindi siya yung manu-manong computer. Tapos pipicturan ka, di ba? Minsan, tingin ka sa camera. Okay, gano'n. Ngayon hindi na. Tingin ka sa camera, turo daliri, saksak ang passport, bukas ang pinto, pwede ka nang umalis. Ganon siya, mga kababayan. So, take note hindi lang sa NAIA ito, mga kababayan. So, hindi talaga makakatakas si Bato. Hindi lang sa NAIA, 11 airports po ito sa buong Pilipinas, isang pier, 6 na border station. So, hindi talaga makakatakas si Bato. 11 airports. Ito po yung mga airports, mga kababayan, katulad ng Cebu, Clark, Davao, Maynila, no? Yung mga malalaking airports, no, na pwedeng mag-flight ng international. So doon po siya ilalagay. At take note, hindi lang airport, pati pier. So walang takas si Bato, mga kababayan. So kaya nga sabi ni Attorney Melvin Matibag, abangan natin, no, baka next week or this week, no, ay may update na kay Bato. Patay ka diya, mga kababayan.